Nagsimula ang anime na may dumating na parasitic virus sa Tokyo na tinatawag na Gastrea at ginagawang halimaw ang mga tao at nasaksihan ng ating bida na si Satomi Rentaro ang hagupit nito. Makalipas ang 10 taon, si Rentaro ay nagtrabaho bilang civil officer ng Tendo Civil Security Agency at nakipagtulungan sa mga pulis upang patayin ang Gastrea. Ininform ng pulis sa kasama ni Rentaro na inspektor ay may pumasok na dalawa sa kanila sa loob kaya nagalit ang inspektor dahil hindi nila hinintay ang civil officer. Pagkapasok ni Rentaro sa loob ang dalawang pulis ay patay na at may tao na nakamaskara. Tinanong ni Rentaro kung civil officer rin ba ito kaya sumagot ang nakamaskara na target rin niya ang Gastrea. Gayunpaman, hindi siya civil officer at ang pumatay sa dalawang pulis ay siya. Sumuntok si Rentaro ngunit napigilan ito at madaling natatalo ng nakamaskara si Rentaro. Pumasok ang iba pang mga pulis at binaril ng nakamaskara ang mga pulis. Gumamit ng kakutinfo si Rentaro ngunit nakaiwas ito kaya gumamit naman si Rentaro ng Genmeika ngunit kahit na umikot ang leeg nito ay nabalik pa rin ng nakamaskara sa ayos ang leeg niya. Aalis na ang nakamaskara kaya tinanong ni Rentaro kung sino siya kaya sumagot ito na siya ang sisira ng mundo at walang makakopihil sa kanya. Tinanong ng inspektor kung nasaan ang Gastrea kaya sumagot si Rentaro na sinalakay doon ang mga biktima at tumakas sa bintana upang humingi ng tulong. Nagtataka ang inspektor kung bakit makakatakas ang mga ito dahil nasa 4th floor sila kaya napagtanto nila na apektado na ng Gastrea ang mga biktima at dagdag pa ni Rentaro na kung ang mga biktima ay nakakagalaw pa din kahit marami na rin silang nawalang dugo ay maaaring ito kaya inutos ni Rentaro sa inspektor na maglagay ng mga harang sa lugar upang hindi na makapagkalat pa ng virus ang mga ito. Nainis si Enjo kay Rentaro dahil iniwan siya at may tumawag kay Enjo na dugwang tao kaya nagulat si Enjo dahil alam nito ang nangyayari sa lalaki kaya naalala na ng lalaki na inatake siya ng Gastrea at wala nang maitutulong pa si Enjo dahil alam niya na magta-transform ito bilang Gastrea kaya hindi nagkamali si Enjo at nag-transform ang lalaki. Naglabas ang Gastrea ng madikit na bagay kaya hindi makagalaw si Enjo at tumalsik. Dumating si Rentaro at inspektor kaya binaril ng inspektor ang Gastrea ngunit hindi ito gumana. Tinulak ni Rentaro ang inspektor at ininform ni Rentaro na ang mga normal na bala ay hindi gagana sa Gastrea kaya bumaril na si Rentaro at gumagana ito at ang gamit na bala ni Rentaro ay black bullet na varanium na isang metal na kayang magpatigil sa regeneration ng Gastrea. Patuloy na bumaril si Rentaro at nawalan na ng bala kaya umatake na si Enjo upang madurog ito. Nagpakilala si Enjo sa inspektor na siya ang partner o initiator ni Rentaro na si Ehara Enjo at tinawag ng inspektor si Enjo na Cursed Children. Dagdag pa ng inspektor na ang initiators ay nabuhay upang patayin ang Gastrea at ang promoter ay sila ang nakaatas na kontrolin ang mga initiators at katulad ito ni Rentaro at Enjo at sila ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Tinanong ng president ng Tendo Civil Security Agency na si Kisara Tendo kay Rentaro na kung ang pinatay ni Rentaro ay isang infected na Gastrea kaya sumagot si Rentaro ng oo ngunit hindi niya nakita kung nasaan ang pinagmulan at ininform ni Kisara na wala kahit sino ang nakakita nito kaya walang nakapatay dito at magtatanong ito sa iba kung may alam sila tungkol doon. Pumunta si Rentaro sa kanyang guro at ininform ni Rentaro dito na walang report na napatay o kahit nakita ang pinagmulan ng Gastrea kanina kaya kung hindi nila mahanap ito ay magkakaroon pa ng maraming biktima. Tinanong ng guro kay Rentaro kung ano ang unique na katangian ng jumping spider kaya sumagot si Rentaro na ang kulay ng katawan nito at kilala sa pagtalon upang mahuli ang kanyang biktima. Sumang-ayon ang guro at inihayag nito na sa kalikasan, kahit na ang mga insekto ay lumaki na kasing size ng tao ay hindi na nito magagamit ang kanilang jumping ability at kung ang pulgas ay lumaki rin ng kasing laki ng tao ay hindi na nila maaaring masuportahan ang kanilang sariling katawan pati hindi na rin sila makakahinga ng ayos. Gayunpaman, ang Gastrea virus ay pinapaikot lahat ng iyon, kapag ang isang organism ay naging Gastrea, ang lakas ng mga balat nito pati na ang physical functions ay tumataas din upang matumbasan ang laki nito. Ang bilis na kung saan kayang baguhin ng Gastrea virus ang DNA ay irregular sa lahat ng paraan at kinukuha nito ang higit sa 50% ng katawan at hindi kayang mapanatili ang human form ng host upang maging Gastrea. Ang proseso ding iyon ay minsan ang resulta ay bago na may orihinal na kapangyarihan at ang Gastrea na pinagmulan ng infection na hindi pa nila nakikita ay maaaring nakakuha ng bago na may orihinal na kapangyarihan.
Naisip ni Rentaro na maaaring nagkaroon nito ng abilidad na mag-camouflage kaya sumagot ang guro na kung tunay na ganoon ang abilidad nito ay ang Tokyo ay magkakaroon ng pandemic na mas maaga pa sa bukas ngunit hindi hahayaan ni Rentaro at Enjo na mangyari iyon. Nag-aalala si Rentaro kay Enjo sa school nito dahil hindi pa alam ng lahat na si Enjo ay isang cursed children at ininform sa kanya ng kanyang guro na ang cursed children ay ang mga bata na ang kanilang mga nanay ay naapektuhan ng Gastrea virus habang buntis sila at lahat sila ay pinanganak na babae na may pulang mata at ang Gastrea virus ay nasa loob ng kanilang mga katawan at dahil sa mayroong nagsusugpo sa virus sa loob ng kanilang mga katawan ay ang pagkalat ng virus ay mabagal at ang ibang tao ay hindi sila tinatanggap bilang tao at kahit na itinuturing silang sumpa na sumira sa sangkatauhan. Gayunpaman, sila din ang pag-asa nila upang matalo ng sangkatauhan ng Gastrea. Habang natutulog si Rentaro sa eskwelahan ay tumawag si Kisara at pinapunta ito sa Ministry of Defense. Pagkapunta ng dalawa doon ay nagulat sila dahil pinatawag din ang lahat ng mga civil officers sa buong Tokyo. Pagkapasok ng dalawa ay may humarang sa kanila at inatake si Rentaro. Pinigilan ni Mikajima si Shogen kaya tumigil na ito. Ininform ni Kisara kay Rentaro na siya ay si Ikuma Shogen ng Mikajima Royal Guard at ang IP ranking nito ay 1,584 at siya ay nasa top 1% ng higit sa 700,000 civil officer pairs sa mundo at ininform niya rin si Rentaro na ang rank nila ni Enjo ay nasa 120,000. May dumating at sinimulan na ang meeting at ang nasa TV ay si Seitenshi na namumuno sa Tokyo at ang advisor nito na si Tendo Kikanojo na umampon sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang at ang lolo ni Kisara. Ininform ni Seitenshi na mayroon silang dalawang trabaho, ang una ay ang pagpuksa sa pinagmula ng infection sa mga tao ng Tokyo kahapon at ang isa ay kuhanin ang ipinakita niyang case sa loob ng Gastrea na hindi nasisira. Tinanong ni Kisara kung ano ang laman ng case ngunit hindi ito masasagot ni Seitenshi dahil pribado. Tinanong ni Kisara kay Seitenshi na bakit nito inanyayahan ang mga top-class officers na gumawa nito kahit na kaya ng promoter ng agency nila na gawin ito dahil ang Gastrea ay isa lamang model spider at naiisip din ni Kisara na maaaring delikado ang bagay na nasa loob ng case dahil mayroong malaking reward kapag nagawa nila ang pinapagawa ni Seitenshi. Biglang may tumawa at ito ay ang nakamaskara. Nagpakilala ang nakamaskara at siya ay si Hiruko Kagetane. Tinutok ni Rentaro kay Kagetane ang baril niya at pinakilala rin ni Kagetane ang kanyang initiator na si Hiriko Kohina. Tinanong ni Rentaro kung bakit siya naruroon kaya sumagot si Kagetane na gusto niyang i-anunsyo na sasali siya sa kanilang gagawin at kukuhanin niya ang inheritance ng 7 stars at ito ang nakalagay sa case. Sinuggest ni Kagetane na magkaroon sila ng rules at titingnan niya kung sino ang unang makakakuha ng case bago siya at kailangan nilang itaya ang kanilang mga buhay. Nagalit si Shogen kaya umatake ito ngunit tumalsik lamang ang sword nito. Umatras si Shogen at binaril si Kagetane ng iba pang mga civil officers ngunit mayroong repulsion shield si Kagetane at pinakilala ni Kagetane ang kanyang buong sarili at siya ang dating kasama sa Ground Self-Defense Eastern Force na pang 787 Mechanization Special Unit na si Hiriko Kagetane ng New Humanity Creation Plan. Binalik ni Kagetane ang lahat ng bala sa kanila kaya yumuko sina Rentaro at Kisara upang hindi sila matamaan ng bala. May dinalang regalo si Kagetane kay Rentaro at umalis. Biglang dumating ang secretary ng US Corporation na absent sa kanilang meeting at ininform sa mga civil officers na ang kanilang President US ay pinatay sa kanyang bahay at nawala ang ulo. Napagtanto ni Rentaro na ang regalo sa kanya ni Kagetane ay ang ulo na tinutukoy na nawala. May dinagdag na misyon si Seitenshi sa kanila at ito ay kuhanin nila ang case bago makuha ni Kagetane dahil kapag napunta ito sa maling kamay ay ang nilalaman nito ay maaaring makasira sa monolith barrier at ang pagkaubos ng mga tao sa Tokyo at ang nilalaman ng case ay dapat maselyado. Habang naglalakad sina Rentaro at Enjo ay may nakasalubong silang cursed child na hinuhuli ng mga tao dahil nagnakaw at gusto itong tulungan ni Enjo ngunit pinigilan ni Rentaro. Kinuha ng pulis ang cursed child at tinanong ni Enjo kay Rentaro kung bakit niya hindi tinulungan ito dahil kilala ni Enjo ang bata at nagalit si Enjo kay Rentaro dahil dapat lamang tinulungan ni Rentaro ang bata. Pinapauwi ni Rentaro si Enjo at balak nitong iligtas ang bata. Sinundan ni Rentaro ang mga pulis at dinala ang bata sa abandonadong lugar at may narinig si Rentaro na putok ng baril kaya pumunta ito sa loob.
Nakita ni Rentaro na pinagbabaril ng mga pulis ang bata at nagtataka si Rentaro kung bakit nila ginawa iyon dahil ang mga cursed child ang magpoprotekta sa kanila. Biglang nagkaroon ng malay ang cursed child at dinala sa ospital. Pagkaalis ni Rentaro sa ospital ay biglang naruroon si Kagetane kaya nagtutukan sila ng baril. Inutos ni Kagetane kay Kuhina na hiwain ito ang kanang kamay ni Rentaro ngunit nakaiwas si Rentaro. Umatake ulit si Kuhina ngunit dumating si Enju. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kagetane at ininform si Rentaro na gusto niyang magkampihan sila. Tinanong ni Kagetane kay Rentaro na alam ba niya na mali ang ginagawa ng mga tao sa Tokyo kaya naalala ni Rentaro ang ginawa ng mga tao sa Cursed Child. Binigyan ng pera ni Kagetane si Rentaro ngunit binaril lamang ni Rentaro ito at dumating na ang pulis kaya umalis na ang mga ito. Dumating si Rentaro sa school ni Enju dahil nalaman ng lahat sa school na isang cursed child si Enju at ininform ng guro kay Rentaro na dahil hindi na kaya ni Enju ang pagtrato sa kanya ng mga kaklase niya kaya pinauwi na lamang ng mga ito si Enju. Umuwi si Rentaro ngunit wala si Enju doon. Pumunta si Rentaro na kung saan naruroon ang mga cursed child at tinanong ni Rentaro sa elder na nag-aalaga sa mga cursed children na si Matsuzaki kung nakita ba niya si Enju ngunit sumagot si Matsuzaki ng hindi. Tinanong ni Matsuzaki kung saan na siya pupunta ngayon kaya sumagot si Rentaro na sa District 39. Tinanong ni Matsuzaki kay Rentaro na kung isa siyang promoter ay bakit hindi na lamang siya pumili ng bagong initiator dahil hindi naman kakaiba na hindi nakikipaghalubilo ang promoter sa initiator at ang ibang promoter ay tingin sa mga initiator ay isa lamang tool. Nainis si Rentaro dahil ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Enju ay hindi sa siya ay isang promoter at si Enju ay isang initiator kundi isang kaibigan at umalis na ito. Nababaitan si Matsuzaki kay Rentaro at tinanong nito kay Enju kung sigurado ba si Enju na pakakawalan na lamang niya si Rentaro dahil nagkunwari lamang pala sila na wala doon si Enju. Tumawag ang guro ni Enju at ipinaalam na bumalik si Enju sa school kaya agad na pumunta si Rentaro. Pagdating ni Rentaro ay tinataboy ng ibang mga bata si Enju kaya ininform ni Rentaro na magpalit si Enju ng school ngunit ayaw ni Enju dahil nagkaroon na siya ng kaibigan pero ininform ni Rentaro na hindi na nila tinuturing na kaibigan ng mga bata si Enju. May dumating na helicopter dahil may lalabanan ang dalawa at ininform ni Kisara kay Rentaro na nahanap na nila ang Gastrea na pinagmulan ng mga infection. Biglang nakita ni Rentaro ang Gastrea na gagamba na lumilipad gamit ang sapot nito bilang parachute at biglang tumalon mag-isa si Enju sa helicopter at sinipa ang Gastrea. Bumaba na rin si Rentaro at nakakaiwas si Enju sa atake ng Gastrea at pinagsisipa ni Enju ito kaya nadurog at nasa loob ng katawan nito ang case na tinutukoy ni Seitenshi. Pagkakuha ni Rentaro ng case ay biglang dumating si Kagetane at binato si Rentaro at umatake na rin si Kuhina kay Enju. Gumamit ng homurakasan si Rentaro ngunit gumamit ng barrier si Kagetane at binaril si Rentaro. Gumamit ng maximum pain si Kagetane at pinapatakbo ni Rentaro si Enju at bumaril ito kay Kuhina. Pinangako ni Enju na babalik siya kaya tumakbo na ito at sinaksak ni Kuhina si Rentaro. Diniinan ni Kuhina ang saksak kaya pinalayo ni Rentaro ito. Binaril ni Kagetane si Rentaro at tumalsik sa ilog. Nagkaroon ng malay si Rentaro sa ospital habang binabantayan ni Kisara at ininform ni Kisara kay Rentaro na sinabi ng gobyerno na ang kinuhang case ni Kagetane ay naglalaman ng isang bagay na kaya makapag-summon ng Stage 5 Gastrea kaya nagulat si Rentaro dahil ang Stage 5 na Gastrea dati ang muntikan na makapagpasira ng buong mundo. Inihayag ni Kisara na simula sa Stage 1 ang Gastrea ay lumalaki sa Stage 2 hanggang 3 at nagiging kumpleto kapag nasa Stage 4 kaya ang Stage 5 ay nag-e-exist sa labas ng evolution. Dagdag pa niya na ang Stage 5 na ito ay nagpakita nung 10 taon na ang nakakalipas at mas malaki ito kaysa sa ibang Gastrea at ang Varanium magnetic fields ay walang epekto sa kanila. Ang mga monoliths ay nasira sa mga Stage 5 na ito at ang kuyog ng Gastrea na nakapasok pagkatapos masira ang mga monoliths ay nagsanhi ng pagkalipol sa mga tao. Si Kagetane ay nakatakas sa monolith barrier papunta sa mga hindi pa napupuntahang mga teritoryo at nagsisimula ng paghahanda sa pagsama ng Stage 5 at ang gobyerno ay gagawa ng malawak na pagtugis para dito kaya kung hindi nila mapipigilan si Kagetane ay masisira ang Tokyo. Tinanong ni Kisara kung balak ba nitong pumunta dahil mamamatay siya kapag pumunta si Rentaro ngunit handa si Rentaro para doon kaya hindi na mapipigilan pa ni Kisara si Rentaro.
May tumawag kay Kisara at gustong makausap ni Seitenshi si Rentaro dahil gusto ni Seitenshi na sumama si Rentaro sa pagtugis kay Kagetane. May ibinigay ang guro ni Rentaro na galing sa kanyang patron at may ibinigay pa ito na AGV experimental drugs at binalalaan na kung hindi naman niya kailangan ay huwag na nitong gamitin ni Rentaro. Umalis na ito at nakaabang si Enju sa kanya para sumama sa labanan. Nakahanda na ang lahat ng mga civil officers at nakarating na ang mga ito sa labas ng monoliths. Habang naglalakad sina Rentaro at Enjo ay may nakita silang Gastrea ngunit hindi sila napansin. Biglang may narinig silang pagsabog at nasa harapan nila Rentaro ang stage 4 Gastrea. Tumakbo ang dalawa buhat ni Enjo si Rentaro ngunit hinahabol sila ng Gastrea kaya tumalon si Enjo sa bangin at nakaligtas ang dalawa. Pumunta sa isang bahay sina Rentaro at balak atakihin ni Enjo ang bata ngunit pinatigil ni Rentaro dahil kilala ni Rentaro ito at hindi ito kalaban. Tinanong ni Enjo kung sino ang bata kaya sumagot si Rentaro na siya ang initiator ni Ikuma Shogen na isang promoter at nagpakilala ang bata na siya ay si Senjo Kayo na isang initiator na may model ng dolphin at mayroon siyang mataas na IQ at may mabuting memorya kaysa sa iba. Tinanong ni Rentaro kung bakit si Senjo gumamit ng pagsabog sa gubat kaya sumagot si Senjo na may trap at nakikita nila ang linya ng mga ilaw sa ilalim ng gubat kaya sinundan nila ito at nakita ang Gastrea. Hindi nagdalawang isip si Senjo na gumamit ng high explosive shell at inatake sila ng mga Gastrea kaya nahiwalay siya kay Shogen. Tinanong ni Rentaro kung may fluid ba na ininject ang Gastrea kay Enjo kaya sumagot ito na unti lamang kaya hindi ito nagpataas sa kanyang corrosion rate at hindi na kailangan na mag-alala pa ni Rentaro na magiging Gastrea si Senjo. Biglang tumawag si Shogen kay Senjo at ininform ni Shogen na nakita na niya si Kagetane kaya pumunta na sina Rentaro kung nasaan si Kagetane. Nagpaiwan si Senjo dahil may mga Gastrea sa likod nila kaya nauna na sina Enjo at Rentaro. Habang naglalakad sina Rentaro ay may nasipa si Enjo na putol na braso at nakita na maraming namatay. Nakita nilang dalawa si Shogen at nahimatay ito. Biglang nasa taas sina Kagetane at gusto na ni Kagetane na tapusin na nila ang kanilang laban. Hindi makapaniwala ang mga namumuno na natalo ang karamihan sa mga civil officers kaya dumating si Kisara at tinanong ni Seitenshi kay Kisara kung mananalo ba sina Enjo at Rentaro kaya sumagot si Kisara na mananalo sila ngunit hindi naniniwala ang iba. Inihayag ni Kisara sa mga ito na 10 taon na ang nakakalipas, mayroong Gastrea na pumunta sa kanilang bahay at kinain ang kanyang mga magulang at dahil sa stress na natiis niya nung araw na iyon, ang kanyang mga kidneys ay halos hindi na okay at nung araw ding iyon, prinotektahan siya ni Rentaro at nakuha ng Gastrea ang kanang kamay, kanang binti at kaliwang mata ni Rentaro. Sa kadahilan ng nasa bingit na ng kamatayan si Rentaro ay dinala ito sa Section 22 at ang surgeon nito ay si Dr. Muruto Sumire at napagtanto ng mga opisyal kung sino ang doktor. Gumamit ng maximum pain si Kagetane at gumamit naman si Rentaro ng Rokuro Kabuto kaya nasira ni Rentaro ito at sinuntok si Kagetane. Naging varanium ang kanang kamay, kanang binti at kaliwang mata ni Rentaro at nagpakilala ng buo si Rentaro kay Kagetane kaya ipinakilala ni Rentaro ang kanyang sarili na siya ay miyembro ng New Humanity Creation Plan katulad ni Kagetane. Lalong nanabik si Kagetane kaya umatake na si Kohino ngunit nasangga ng dalawa ito at binaril ni Rentaro si Kohino ngunit nasangga ito. Umatake si Enjo kay Kagetane at bumaril naman si Kagetane kaya napa-atres si Enjo. Umatake sa likod si Enjo ngunit may barrier at binaril ni Kagetane ito ngunit prinotektahan ni Rentaro. Umatake si Kagetane at duguan ang tiyan ni Rentaro. Ayaw ni Rentaro na mamatay kaya gagamitin ito ang AGV experimental drugs na binigay sa kanya ni Dr. Sumire at ito ay drug na gawa sa Gastrea virus na nagbibigay sa mga tao ng regenerative abilities ng Gastrea pero mayroong 20% na tsansa na magiging Gastrea si Rentaro kapag ginamit niya ito. Tinurok ni Rentaro ang drug sa kanya at nagpupula ang mga mata ngunit naligtas si Rentaro. Sumugod si Rentaro at sinira ang sword ni Kohina. Gumamit din ito ng Onebiko Ryu kay Kagetane kaya gumamit si Kagetane ng barrier pero madali lamang nasira ni Rentaro ito at nasuntok si Kagetane. Gumamit ng Inzen Kokute si Rentaro at tumalsik sa dagat si Kagetane kaya natalo ni Rentaro ito. Biglang may nakita ang lalaki kaya tumawag si Kisara kay Rentaro at ininform nito kay Rentaro na mayroong lumabas na stage 5 Gastrea.
Umatake ang gobyerno sa Gastrea ngunit hindi ito gumagana kaya pinapunta ni Kisara sina Rentaro sa Heaven's Ladder. Kapag ginamit nila ang Heaven's Ladder ay maaari nilang masugpo ang Stage 5 Gastrea dahil mayroon itong bilis na pagbaril na hindi na kaya pang mag-regenerate ng Gastrea gamit ang bala ng Varanium. Hinanda na ni Kisara ang pagbaril sa Gastrea gamit ang Heaven's Ladder at tinutok na sa Gastrea. Nagkaroon ng problema sa Heaven's Ladder dahil ang Varanium bullets nito ay hindi pa puno kaya naisip ni Rentaro na gamitin ang kanyang kanang kamay dahil Varanium naman ito. Nilagay na ito ni Rentaro at puno na ang bala at kailangan ni Rentaro na barilin ng manual dahil hindi magagawa ito ni Kisara. Hindi kayang gawin ni Rentaro ito pero kailangan niya itong gawin kaya naghanda na ito at tinutok ng mabuti. Nag-aalinlangan pa rin si Rentaro kaya chinir up ito ni Enju dahil si Rentaro lamang ang makakapagligtas ng mundo kaya nag-concentrate na ang dalawa at kinalabit na ang gatilyo. Natama ng Gastrea at sumabog ito. Paglabas ni Rentaro ay nakita niya ang baril ni Senjo kaya hinanap niya ito at nakita na duguan si Senjo. Ininform ni Senjo na nasa higit sa 50% ang kanyang corrosion rate kaya naman gusto ni Senjo na mamatay bilang tao at gusto niyang patayin siya ni Rentaro dahil ayaw niyang masaktan si Rentaro kapag naging Gastrea siya. Tinutok na ni Rentaro ang baril niya kay Senjo at nakiusap si Senjo na iligtas ni Rentaro ang mundo at pinutok na ni Rentaro ang baril dito. Gustong patayin ni Rentaro ang lolo ni Kisara dahil siya ang gumawa lahat ng kaguluhan at parehas ang opinyon nito sa mga cursed children tulad sa mga tao ngunit nagbago ang isip nito dahil hindi pa nakakalimutan ni Rentaro na siya ang nagligtas kay Rentaro nung bata pa siya. Pumunta na lamang si Rentaro kay Saitenshi at may gustong sabihin. Ininform ni Rentaro kay Saitenshi na nakita niya ang laman ng case at ang laman nito ay sirang tricycle at tinanong ni Rentaro na kung paano yun ang makakapag-summon sa Stage 5 Gastrea na Scorpion ngunit hindi ito sinagot ni Saitenshi at ininform na lamang ni Saitenshi na umakyat silang dalawa ni Enju pataas ng rank upang malaman ni Rentaro kung bakit siya nabuhay at kung sino ba talaga siya dahil maa-access nila ang top secret information kapag nasa top rank na ang mga ito. Ininform ni Kisara na mayroong job bodyguard request si Rentaro at ito ay ang magiging bodyguard siya ni Saitenshi. Gusto ni Saitenshi na bantayan ni Rentaro siya kapag nagta-travel ito o kahit nasa meeting ito at pinakilala ni Saitenshi ang iba pang mga bodyguard kay Rentaro. Nagpakilala kay Rentaro ang head bodyguard na second lieutenant na si Yasuaki Tokuto. Hindi pa tinatanggap ni Rentaro ang trabaho kaya umalis muna ito at nung palabas na siya ay tinutukan siya ng baril ni Tokuto. Sinipa at ininform ni Tokuto kay Rentaro na huwag nitong tatanggapin ang trabaho dahil pinaubaya sa kanya ni Kikunojo ang pagprotekta kay Saitenshi ngunit tumanggi si Rentaro kaya inutos ni Tokuto sa mga kasamahan niya na sirain nila ang kamay at binti ni Rentaro. Lumaban si Rentaro at binaril si Tokuto kaya narinig ng pulis at umalis na sina Tokuto kaya pinangako na papatayin niya si Rentaro. Dumating na ang mga pulis at ininform ni Rentaro sa mga ito na sabihin nila kay Saitenshi na kukunin niya ang trabaho. Pagkalabas ni Rentaro sa palasyo ay may binubuli ang mga lalaki na bata kaya lumapit si Rentaro at pinakita ang kanyang ID kaya umalis na ang mga lalaki. Tinulungan ni Rentaro ang bata at tinanong ni Rentaro kung anong pangalan nito kaya nagpakilala ang bata na siya ay si Tina Sprout. Hindi maintindihan ni Rentaro ang mga sinasabi ni Tina kaya pinapapunta na lamang ni Rentaro sa pulis ito at may ibinigay na number si Rentaro dahil kung may kailangan si Tina ay tawagan na lamang siya nito kaya nagpaalam na si Tina. May tumawag kay Tina at ininform niya sa kanyang master na nakapasok na siya sa Tokyo at ang misyon ni Tina ay patayin si Saitenshi. Naghanda na si Tina sa kanyang misyon at umalis ngunit pinigilan siya ng pulis dahil delikado paggabi na kaya tinanong ni Tina sa kanyang master kung anong gagawin niya at inutos ng master nito na patayin niya ang pulis kaya ang pulis ay nasa masamang kondisyon dahil kay Tina. Nagsimula na ang trabaho ni Rentaro at tinanong ni Saitenshi kung anong klaseng tao si Saitake kaya sumagot si Rentaro na si Saitake ay isang diktador at lahat ng namumuno sa area pero si Saitake ang mas delikadong tao kaya pinapaingat ni Rentaro si Saitenshi. Nakarating na sina Rentaro kina Saitake at nagalit si Saitake dahil sinira ni Rentaro ang Heaven's Ladder at balak sana nitong maging leader ng bagong mundo kapag natalo na nila ang Gastrea at hindi lamang pangpatay ng Gastrea ang Heaven's Ladder kundi gagamitin ni Saitake ito upang pangpatay sa mga pipigil sa kanya bilang leader.
Nalulungkot si Seitenshi kaya't chini-cheer up ni Rentaro ito at tama lamang na hindi sumang-ayon si Seitenshi sa mga sinabi ni Saitake. Ininform ni Seitenshi kay Rentaro na si Saitake ay kumukuha ng pera at armas sa ibang bansa kaya tinanong ni Rentaro kung anong kapalit nito at sumagot si Seitenshi na Varanium dahil malakas mag-produce ng Varanium ang Japan. Dagdag pa ni Seitenshi na ang kapalit para sa Varanium ay para makakuha si Saitake ng tulong sa ibang bansa upang makuha niya ang 5 lugar ng Japan at naniniwala si Seitenshi na tatawag ang ibang bansa sa lahat ng lugar ng Japan sa hinaharap at maraming mga malalakas na civil officers na ipapadala para sa mga pagpatay. Balak ni Seitenshi na ibalik ang lugar nila laban sa Gastrea at i-connecta ang lahat ng area ng Japan kaya kahit na nasa panganib ang kanyang buhay ay gagawin niyang payapa ang Tokyo. Nagugustuhan ni Rentaro ang katangian ni Seitenshi at biglang nagising si Enjo dahil may nararamdaman siyang hindi maganda. Tiningnan ni Rentaro ang lugar at may nakita na ilaw kaya iniwas ni Rentaro si Seitenshi sa bala. Bumunggo sa poste ang kotse nila kaya lumabas sina Rentaro at may bumaril ng bumaril hanggang sa masira ang sasakyan. Muntika nang matamaan si Seitenshi. Buti na lamang ay prinotektahan nito ni Enjo. Prinotektahan ng ibang gwardya si Seitenshi at naramdaman ni Rentaro na wala na ang bumabaril. Ang identity ng bumaril ay si Tina at hindi pa alam ni Tina at Rentaro na magkalaban silang dalawa. Nagkita ulit sina Tina at Rentaro habang nagpapahinga. Biglang may tumawag kay Tina kaya nagmadali itong umalis at ininform ng master ni Tina na nalaman nito kung sino ang mga civil officers. Inutos ng master na may bagong misyon si Tina at ito ay patayin si Kisara. Pinatawag ni Dr. Sumire sina Enjo at Rentaro at kinongratulate na ang kanilang rank ay nasa 1,000 na dahil natalo nila si Kagetane at gusto niya ring sabihin kina Rentaro ang tungkol sa 3 prodigies bukod sa kanya. Para kay Rentaro si Dr. Sumire ay isang tao na dating Chief Executive ng New Humanity Creation Plan at inihayag ni Dr. Sumire na ang New Humanity Creation Plan ay pangalan ng isang mechanized soldier project plan na pinagsama-samang lakas ng 4 na bansa kasama ang Japan. Ang galing sa Australian Division na si Arthur Zanuck, sa Americans Division naman ay si Ayn Rand, siya naman ang sa Japan Division at si Albrecht Grunwald naman ang galing sa Germany na nagpasimuno ng samahan at ang 4 na division na ito ay nagsama-sama upang protektahan ang mundo sa pag-atake ng Gastrea. Gayunpaman, ang kanilang proyekto ay mabilis na nawala dahil napagtanto nila na kung gaano kalaki ang fighting ability ng mga cursed children. Dagdag pa ni Doktor na hindi pa ito sinasabi sa publiko ngunit maraming mga mechanized soldiers na inassign bilang mga promoters at ang lahat ng ito ay nasa matataas na rankings kaya kung balak ni Rentaro na alamin kung ano ang kanyang pinagmulan ay makikita ni Rentaro ito kapag nasa taas na si Rentaro kaya pinaghahanda ni Doktor si Rentaro at hindi pinag-aalala masyado ni Dr. Sumire ito dahil natalo na ni Rentaro ang ginawang mechanized soldier ni Grunwald at ito ay si Kagetane. Pumunta si Tina sa opisina ni Kisara at pinagbabaril ito ngunit nakaiwas si Kisara. Umatake si Kisara at nahiwa nito ang Gatling gun ni Tina kaya umatake na lang si Tina ng harap-harapan at pinataob si Kisara. Napansin ni Kisara na takot pumatay si Tina kaya binato ni Tina ang kanyang Gatling gun at sinakal na lamang si Kisara. Humingi ng tulong si Kisara kay Rentaro kaya nagulat si Tina at biglang dumating si Rentaro upang iligtas si Kisara ngunit nakakaiwas si Tina sa atake ni Rentaro. Napagtanto na nilang dalawa na sila ay magkalaban kaya nalungkot ang mga ito. Pinigilan ni Rentaro si Tina at inutos ni Rentaro kay Kisara na hiwain ito ang sahig kaya gumamit si Kisara ng Yuki Kage kaya nahulog sina Rentaro at Tina. Tinanong ni Kisara kung nanalo ba sila ngunit sumagot si Rentaro nang hindi dahil tumakbo ito at nanghina si Kisara. Pinag-usapan nilang tatlo ang tungkol kay Tina at sigurado sila na ito din ang tumatarget kay Seitenshi kaya inutos ni Kisara na kailangan na pigilan ni Rentaro ito. Ininform ni Rentaro kay Seitenshi na si Saitake ang may pakana ng mga ito ngunit kailangan pa din ni Seitenshi na pumunta sa meeting niya kay Saitake dahil wala pang gaanong ebidensya sila kaya paprotektahan na lamang ni Rentaro si Seitenshi. Nakarating na sila at naiinis si Tokuto kay Rentaro dahil pinasakay nito si Seitenshi sa pangit na sasakyan kaya sumagot si Rentaro na mapanganib kapag sumakay si Seitenshi sa limousine. May narinig si Rentaro at bumaril si Tina sa shields ng gwardya. Bumaril ulit si Tina ngunit prinotektahan ni Rentaro si Seitenshi kaya nabaril si Rentaro.
Tumakbo ang tatlo sa sasakyan at umalis at pinapabantay ni Rentaro kay Enjo ang likod dahil sigurado ito na tina-target pa sila ni Tina. Bumaril si Tina sa isang sasakyan kaya iniwas ni Rentaro ang kanilang sinasakyan at inutos nito sa driver na pumunta sa parking garage. Nakarating na sila sa parking at lumabas sa sasakyan at pumunta ng mag-isa si Enjo kay Tina. Tumakbo papunta si Seitenshi kay Rentaro at pinapabalik nito si Enjo dahil tinatingnan ni Seitenshi sa IISO ang pangalan ni Tina at si Tina ay nasa rank 77 na isang OWL initiator at isa ring mechanized soldier kaya kapag mag-isa lamang si Enjo ay mamamatay ito. Tumawag si Rentaro kay Enjo at ang sumagot ay si Tina kaya napagtanto ni Rentaro na huli na ang lahat. Dali-daling pumunta sina Rentaro sa ospital at nakita na walang malay si Enjo. Tinanong ni Rentaro kung okay lamang ba si Enjo kaya sumagot ang doktor ng oo. Gayunpaman, binigyan ng doktor si Enjo ng maraming anesthesia at maaaring si Enjo ay walang malay nang hindi bababa sa 2 araw. Nalungkot si Rentaro nung marinig na 2 araw pa magigising si Enjo at tinanong ni Rentaro kay Kisara kung tapos na ba ang lahat kaya sumagot si Kisara na may pangatlong meeting pa ulit sa pagitan ni Seitenshi at Saitake. Nina si Rentaro nang marinig ito kaya tinanong kung kailan at sumagot si Kisara na bukas ng gabi simula alas 8. Nagulat si Rentaro na bukas na agad at natemba dahil sa pagod. Habang nagmumuni-muni si Rentaro ay biglang dumating si Tokuto at in-inform na nag-set up sila ng bagong protection plan bago ang meeting ngunit hindi nila isinama si Rentaro sa plano dahil wala na si Enjo. Nagalit si Rentaro at inutusan si Tokuto na gumawa sila ng peking protection plan dahil ipagpapatuloy pa din ni Rentaro ang kanyang trabaho kahit nagagawin niya ito ng mag-isa. Nagsanay si Rentaro sa program ni Miyori at nung matapos ito ay in-inform ni Miyori kay Rentaro na ang kanyang power level ay 2,200%. Tinanong ni Rentaro kay Miyori na anong estimated power level ni Tina kaya sumagot si Miyori na dahil natalo ni Tina si Enjo na 8,600% ang level kaya ipagpalagay nila na mas malakas ito ng 1.5 times at ito ay 12,900%. Nalaman ng master ni Tina na hindi papatay ang pinapapatay nito na pulis at ang initiator na si Enjo. Ang identity ng master ni Tina ay si Ayn Rand na dating namumuno sa New Humanity Creation Plan na nasa America Division at inutos ni Rand kay Tina na kung nag-fail ito sa kanyang misyon ay patayin na lamang ni Tina ang kanyang sarili. Pumunta na si Rentaro kung nasaan si Tina at ang lugar ding yun ang pagmimitingan ni Seitenshi at Saitake. Napansin ni Rentaro na bumaril si Tina kaya gumamit si Rentaro ng Kokuro Kabuto upang masangga ang bala. Nakakaya ni Tina na barilin si Rentaro kahit na mabilis ang galaw nito kaya dali-dali pumunta si Rentaro sa baba ng building. Nakita ni Rentaro ang Shenfield na ginagamit na device ni Tina upang mahanap si Rentaro at binaril ni Rentaro ang device. In-inform ni Miyori kay Rentaro na mayroong mga nakaabang na machine gun sa paligid ni Rentaro at ito ay remoted. Biglang nakita si Rentaro ng Shenfield kaya bumaril ang mga machine guns at umiwas si Rentaro at nagtago sa ilalim ng escalator. Pinakita ni Miyori na may 5 rifle sa paligid niya at control lahat ito ni Tina. Dagdag pa ni Miyori na wala si Tina roon at nakita ng sensor nito na nasa taas siya ng building sa tabi ng building kung nasaan si Rentaro. Tumakbo pataas si Rentaro at nagtago dahil mayroong naggagala na Shenfield. Nakita ng Shenfield si Rentaro at pinagbabaril ni Rentaro ito ngunit sumala si Rentaro sa isang Shenfield kaya nabaril si Rentaro at binaril na ang natitirang Shenfield. Nasa rooftop na si Rentaro at nakita sa kabilang building si Tina. Sumugod si Rentaro at binaril ni Tina ito kaya mahuhulog si Rentaro ngunit ginamit niya ang kanyang kanang paa upang makalipad pataas. Pagkapunta ni Rentaro sa taas ay wala na si Tina at tumawag si Miyori dito. Pinapaingat ni Miyori si Rentaro dahil malapit lang sa kanya si Tina at nakita niya na papalapit si Tina sa kanya. Lumabas sa taas si Tina at sinipa ang baril ni Rentaro. Naglaban ang dalawa at may nilabas na pang-4 na Shenfield si Tina. Binaril ni Rentaro ito ngunit nakakaiwas kaya gagamit sana si Rentaro ng flashbang ngunit binato ni Tina ang kanyang patalim sa Shenfield at sumabog ito pati tumalsik si Rentaro. Papatayin na ni Tina si Rentaro ngunit biglang sumabog ang flashbang at walang makita si Tina. Walang awa na binugbog ni Rentaro si Tina at nakiusap si Tina kay Rentaro na patayin na siya nito ngunit hindi ito ginawa ni Rentaro.
Binuhat palabas ni Rentaro si Tina at biglang binaril ni Tokuto si Tina. Balak sana atakihin ni Rentaro si Tokuto ngunit pinigilan siya ng kasamahan ni Tokuto. Balak na patayin ni Tokuto si Tina ngunit biglang pinatigil ni Seitenshi at akala ni Tokuto na nasa meeting pa si Seitenshi. Tinanong ni Seitenshi na sabihin sa kanya ni Rentaro kung anong gustong niyang pabuya dahil niligtas naman siya ni Rentaro kaya sumagot si Rentaro na gusto niya ng kapangyarihan na magpo-protekta sa gusto niyang protektahan. Inanunsyo ni Seitenshi na itataas niya ang rank ni Rentaro papuntang 300 at ang access key sa top secret information ay nasa level 5 na at siya ang boss ni Tokuto kaya nagulat sina Tokuto sa narinig nila. Binaril ni Rentaro si Tokuto at inutos na huwag nang lalapit pa si Tokuto kay Tina kaya kung hindi siya sumunod ay papatayin niya ito sa kadahilanan ng pagtataksil. Matapos ang isang linggo ng insidente, nung pagkapasok ni Rentaro sa kanyang trabaho ay nagulat ito dahil naruroon si Tina at ininform ni Kisara na binigyan niya ng trabaho si Tina at co-worker na ni Rentaro si Tina. Plinano ni Rentaro at Kisara na turuan ang mga cursed children. Habang nagtuturo si Rentaro ay dumating si Seitenshi at ininform sa dalawa na ang monolith ay nasira at ang nakitang Gastrea sa monolith 32 ay isang stage 4 na kilala bilang Aldebaran. Dagdag pa ni Seitenshi na dahil sa ininject na Varanium corroding fluid ay sa susunod na 6 na araw, ang monolith 32 ay mawawala ang magnetic field nito at masisira. Balak din nila na bumuo pa ng monolith ngunit aabot ito ng 9 na araw bago makumplito at ayon sa kanilang analysis, sa dami ng Gastrea na bubulusok sa Tokyo ay lahat ng mga tao dito ay mamamatay o kaya magiging Gastrea. Para maiwasan nila ang pagpapanik ng mga tao ay kinokontrol nila ng paglabas ng impormasyon na ito ngunit sa ilang araw, ang monolith ay magsisimulang pumuti at hindi na nila maitatago pa ito sa mga tao. Mayroong nasa 2,000 na Gastrea ang nagtitipon sa labas ng monolith at biglang nagtaka si Rentaro dahil paano ang stage 4 Aldebaran ay pwede nitong ilakip ang sarili sa monolith at akala niya na bukod lamang sa stage 5 ang naapektuhan ng magnetic field ng monolith. Sumagot si Seitenshi na hindi pa sila sigurado at sa tingin ni Rentaro na ang Model Ant ang sumugod para mabigyan ng oras ang Aldebaran upang isakripisyo ang sarili nito at para makapasok ang Aldebaran. Tinanong ni Rentaro kay Seitenshi kung anong gustong ipagawa nito sa kanya at sumagot si Seitenshi na gusto niyang bumuo si Rentaro ng adjuvant na isang squad na nagtatrabaho para sa JASDF. Nagulat si Rentaro na gusto ni Seitenshi na bumuo siya ng team at lumaban kaya sumagot si Seitenshi ng oo at gusto nito na maging leader si Rentaro ng mga civil officers at sumali sa laban at ito ay labanan na magdedesisyon kung ano ang kapalaran ng Tokyo. Habang namamasyal sina Rentaro at Tina ay may nakita silang kumakanta na palaboy na cursed child kaya tinanong ni Rentaro kung anong nangyari sa mata ng bata dahil akala niya na immune sa mga sakit ang mga cursed children. Pinakita ng bata ang mata nito kina Rentaro at nagulat sina Rentaro nung makita ito. Binigyan ng maraming pera ni Rentaro ang bata at pinapaalis na doon dahil trinatrato ng mga tao ang mga cursed children ng mali. Pumunta sina Rentaro kina Tamaki at alam ni Tamaki na i-recruit siya ni Rentaro upang maging miyembro niya sa adjuvant. Tinanong ni Tamaki kung kailan masisira ang monolith at ilan ang kalaban kaya sumagot si Rentaro na hindi pa ito sinasabi sa balita pero masisira ito sa susunod na 4 na araw at ang kalaban ay 2,000 kaya nagulat sina Tamaki nang marinig ito. Pinapaalis ni Tamaki kay Yuzuki sina Rentaro kaya ininform ni Rentaro na masisira ang Tokyo at mamamatay din si Tamaki. Lumapit si Tamaki at tinanong kung ano ang ibibigay ng gobyerno sa kanya kung sasali ito kaya sumagot si Rentaro na tataas ang rank nito at bibigyan ng reward. Hindi pumapayag si Tamaki dahil hindi niya gusto ang pera kaya sumagot si Rentaro na lumaban na lamang si Tamaki para sa kanya at humulakhak sina Tamaki pero seryoso si Rentaro. Nakikita ni Tamaki na nagbago na si Rentaro at ipinaalam nito kay Rentaro na hindi siya nagtatrabaho para sa isang tao na mas mahina kaysa sa kanya kaya maglalaban ang mga ito. Unang umatake si Yuzuki at sabay na umatake si Tamaki at Rentaro. Biglang nasaktan si Rentaro sa gamit ni Tamaki na Varanium chainsaw. Umatake si Tamaki at biglang pagka-atras ni Rentaro ay may sapot kaya napagtanto rin ni Rentaro na nakikita ni Tamaki ang mga sapot na ito dahil sa glasses niya. Hindi makakaalis si Rentaro dahil nakapalibot ang sapot sa kanya kaya sisipain ni Tamaki si Rentaro ngunit ginamit ni Rentaro ang kaliwang mata niya upang makaiwas at sinipa si Tamaki.
Gumamit ng Shoka Hanameshi si Rentaro upang matalo si Tamaki. Mukhang alam na ni Tamaki kung sino ang mananalo kina Tina at Yuzuki kaya binigay ni Tamaki ang glass niya kay Rentaro at nakita ni Rentaro na maraming nakapaligid na sapot kay Tina. Sumugod na si Yuzuki kay Tina at may sumabog ngunit napigilan ni Tina ang atake ni Yuzuki at nanalo si Tina kaya balak na ni Tamaki na sumali sa adjuvant ni Rentaro. Ininform ni Dr. Sumire kay Rentaro na hinahanap siya ni Shoma ngunit nung sinabi ni Dr. na wala si Rentaro doon ay bigla itong umalis nang walang sinasabi. Tinanong ni Tina kung sino si Shoma kaya pinakilala ni Rentaro na siya ay si Nagisawa Shoma na isang senior practitioner ni Rentaro sa Tendo Martial Arts. Dagdag pa ni Rentaro na malakas ito, kahit na siya ay walang laban dito ngunit bigla na lamang itong umalis sa dojo at hindi niya maintindihan kung bakit ito umalis na walang kahit ano na sinasabi. Ininform ni Tina kay Dr. Sumire na malapit na siyang sundan ng mga tao at napagtanto ni Dr. na ang naghahanap kay Tina ay si Ayn Rand kaya naiisip ni Tina na kung mangyari man iyon, malapit na ring maging hadlang si Tina sa lahat kaya tinanong ni Tina kay Dr. kung mas mabuti na lamang ba na umalis siya sa Tendo Civil Security Agency ngunit sumagot si Rentaro na sina Kisara, Enju at siya ay hindi mahina para alalahanin ni Tina at ipinangako ni Rentaro kay Tina na magiging malakas siya. May ipinakitang data si Dr. Sumire kay Rentaro na nakuha niya nung binigay sa kanya ni Rentaro ang level 5 access key at ito ay ang timeline pabalik sa 20 taon ang nakakaraan hanggang sa ngayon na 2031. Nung tiningnan ni Rentaro ito ay biglang nagtataka ito dahil ang bawat record mula sa simula hanggang sa katapusan ng Gastrea War ay dapat nasira at sumagot si Dr. Sumire na ito ang sinasabi ng textbook ngunit nung pagkapindot ni Dr. Sumire sa impormasyon ay hindi nila ito nakikita dahil mayroong tao na nagtatago nito. Biglang tumawag si Kisara at tinanong kay Rentaro kung nanunood ba ito ng balita dahil nadiskubre na ng mga tao na pumuti na ang monolith at inanunsyo ni Satan Shi sa lahat na ang monolith 32 ay maaaring masira sa susunod na 4 na araw. Sumubok na maghanap sina Rentaro at Enjo ng miyembro sa kanilang adjuvant ngunit sila ay nahirapan dahil ang iba ay nasa ibang adjuvant na. Balak na nila sanang bumalik nang biglang nakita nila ang nagkukumpulang mga tao at nung pinuntahan nila ito ay may nakita silang patay. Umalis na sila at mayroon ulit silang nakita na tumatakbo na mga lalaki dahil may away na nangyayari kaya sinuggest ni Enjo na pumunta sila dahil maaaring naruroon ang pumatay sa nakita nila kanina lamang. Pagkapunta ni Rentaro ay nagulat ito dahil si Shoma ang nakikipaglaban. Naaasar si Nigel kay Shoma kaya bumaril ito at sinugod ni Shoma ang initiator ni Nigel. Umatake ang initiator ni Nigel ngunit nakaiwas si Shoma at sinuntok ito. Bumaril si Nigel sa initiator ni Shoma ngunit nakakaiwas ito at nawala ng bala si Nigel kaya may pagkakataon ng initiator na pagpira-piresuhin ang baril nito. Namangha ang mga tao at lumapit si Rentaro kay Shoma at nagkamustahan. Gustong sumali ni Shoma sa adjuvant ni Rentaro kaya pumayag ito at tinanong ni Rentaro kung bakit naging civil officer si Shoma pati bakit siya umalis agad sa dojo. Sumagot si Shoma na hindi siya nararapat doon at may tinanong ulit si Rentaro dito na kung sila ba ang pumatay sa mag-pair na nasa tren ngunit hindi alam ni Shoma ang tinutukoy ni Rentaro. Habang nagtitipon ang miyembro ng adjuvant ni Rentaro ay nagpakilala ang initiator ni Shoma at ito ay si Fuse Midori na isang model cat initiator. Tinanong ni Shoma kung gusto ba ni Rentaro na 6 lamang sila na lalaban kaya sumagot si Rentaro na gusto niya na 5 pair para 10 tao at ito ang sa tingin niya na kaya niyang utusan at ito rin ang kailangan nila upang makover nila ang kanilang mga blind spots. Dumating si Kisara at gusto niyang sumali sa adjuvant at ang kanyang initiator ay si Tina. Akala ni Rentaro na binawi ang rank ni Tina kaya sumagot si Kisara na personal na binalik ni Kisara ang rank ni Tina kay Satan Shi dahil nasa panganib ang Tokyo kaya ni-register ni Ki. Sara silang dalawa at ang kanilang rank ay nasa 9,200 kahit alam naman nila na mas mataas pa ang kanilang kakayahan doon. Binati ni Shoma si Kisara at nagulat ito kaya may tatanungin sana si Kisara kay Shoma ngunit biglang hinila palayo ni Rentaro ito. Nag-aalala si Rentaro sa kalusugan ni Kisara ngunit sumagot si Kisara na okay lamang ito dahil nagdialysis siya ngayon kaya kailangan ni Rentaro na isali siya sa adjuvant. Gusto rin sumali ni Tina kaya wala nang nagawa si Rentaro. Biglang may dumating at ininform si Rentaro na inutos ni Commander Godo na ang lahat ng civil officers ay magtitipon sa harap ng headquarters mamayang alas 7:30 ng gabi.
Nagpakilala si Gado nag-amasa sa lahat ng civil officers at hinikayat sa lahat na patayin nila ang lahat ng Gastrea dahil yun ang kanilang duty upang maprotektahan ang Tokyo. Dagdag pa ni Gado na sa ngayon, ang Gastrea Army at JASDF ay nagmamasid sa bawat sulok ng Monolith 32 kaya kapag nagsimula na ang labanan ay magpapadala sila ng support squads na inimungkahi ng JASDF. Tinanong ni Rentaro kay Gado na bakit ang layo nilang mga civil officers sa JASDF kahit na sila ang bantay sa likod ng mga ito kaya sumagot si Gado na ang inutos sa kanila ng mga ito ay bumuo sila ng pagkakampo at maghintay at tanong ulit ni Rentaro kung bakit hindi sila magkampo sa malapit dahil mayroong lugar na malapit sa Flames of Revolution Monument na kung saan mas epektibo nilang matatago ang kanilang mga sarili sa mangyayari. Sumagot si Gado na dahil hindi nila masasagot agad ang mga tawag ng JASDF at nagtanong ulit si Rentaro na sa tingin ba nito na aabot pa sa kanila ang tawag kaya hindi nakasagot si Gado. Matutulog na sana si Rentaro nang bigla siyang tinawag ni Kisara at pumunta sa Monolith. Pinahawak ni Kisara kay Rentaro ang Monolith at nung nahawakan ni Rentaro ito ay ang Varanium ay nag-aagnes. Ininform ni Kisara na ang Monolith ay gawa sa block at ito ay may taas na 100 metro kaya kung magawa nila ang Monolith na ganoong kataas ay kahit na anong normal na Gastrea ay hindi makakapasok at napatanong si Rentaro kung bakit hindi inaatake ni Aldebaran ang iba pang Monolith kaya sumagot si Kisara na kapag ginamit lahat ng Aldebaran ang lakas nito upang masira ang Monolith ay kailangan nito ng maraming pahinga. Sumang-ayon si Rentaro sa sinabi ni Kisara pero sa tingin ni Rentaro na may problema sa Monolith 32 at hindi naisip ni Kisara ito kaya titingnan niya ng mabuti ang Monolith 32. Nakita na naman ni Rentaro ang cursed child na inaapi ng mga tao kaya pinaalis ni Rentaro ang mga ito. Nakilala ng bata ang boses ni Rentaro kaya humingi ito ng tawad dito dahil nangako siya na aalis na siya doon at pinauwi na ni Rentaro ang cursed child. Nakabalik na si Rentaro pati na sina Enju at may ibinigay si Tamaki kay Kisara na galing sa weirdong lalaki kaya nabilasan si Kisara sa pinaiimbestigahan niya. Tinanong ni Rentaro kung ano ito kaya sumagot si Kisara na ito ang impormasyon tungkol sa Monolith 32 at biglang nung binasa ito ni Kisara ay sinunog niya na lamang ito at umalis. Nung pagkakuha ni Rentaro ng papel sa apoy ay nabasa niya ang tungkol sa nakakatandang kapatid ni Kisara na si Tendo Kazumitsu at may nakakakilabot na mata si Kisara nung umalis. Pagkapunta ni Rentaro at Enju sa pinagkaklasehan nila ay biglang may nangyari dahil may pulis. Pagkalapit ni Rentaro sa insidente ay may nakita siyang dugo at ito ay sanhi ng bomba. Nakita ni Rentaro ang mga labi ng mga estudyante niya at naiyak si Rentaro. Pagkaalis ni Rentaro ay nagpupumigla si Enju sa mga pulis na pumasok at nung makita ni Enju si Rentaro ay pinaalis ni Rentaro ito. Dahil sa gustong makita ni Enju ang mga kaklase niya ay nagalit ito at tumakbo papunta sa mga nasawi at si Enju ay humagulgol sa iyak. Habang nalulungkot si Rentaro ay tumawag si Kisara at kinamusta ni Rentaro si Tina kaya sumagot si Kisara na okay na si Tina. Ininform ni Rentaro kay Kisara na may Varanium fragment sa bomba upang masiguro ang pagpatay at ang mga tao na may galit sa mga cursed children ang may gawa at kinukwestiyon na ni Rentaro kung ano ba ang ipinaglalaban nila. Sumagot si Kisara na kapag naligtas nila ang Tokyo ay may maaaring may tsansa na mawawala na ang puot ng mga tao dito at mababago nila kung paano mag-isip ang mga tao. Kaya sila lumalaban para sa maliit na pagbabagong iyon at nagpasalamat si Rentaro kay Kisara kaya pupunta na ito kay Enju. Nagulat si Kisara kaya nakita rin ni Rentaro na nasisira na ang Monolith at akala ni Rentaro na mayroon pa silang isang araw bago masira ito. Napagtanto ni Rentaro na dahil ito sa hangin at mahirap predict ang mga air currents ng tama kaya nagmadaling pumunta si Rentaro kay Enju habang si Enju ay walang buhay sa mga mata nito. Ininform ni Rentaro kay Enju na nasira na ang Monolith 32 at determinado na ulit si Enju na lumaban. Nagsimula na ang laban sa may Monolith at tinanong ni Enju kay Rentaro kung sa tingin ba nito na mananalo ang JASDF ngunit hindi niya alam. Biglang tumigil ang laban at may tumalsik na tangke pati may mga sumabog. Biglang nakaabante ang mga Gastrea at hindi makapaniwala si Rentaro. Biglang tinuro ni Tina kay Rentaro ang mga dalang detachment ng Gastrea at ininform ni Tamaki na wala pang nakakakita sa mga ito kaya kapag napalibutan sila ng mga Gastrea ay nasa panganib sila.
Ngunit sumagot si Shuma na labag sa utos kapag umalis sila sa kampo kaya tinanong nito kay Rentaro kung anong gagawin nila. Inutos ni Rentaro na umatake na sila at napansin sila ng lalaki kaya pinapabalik nito sina Rentaro. Binaril ni Rentaro ang Gastrea at prinotektahan ni Yuzuki si Rentaro sa Gastrea at sinuntok ito. Sinuntok din ni Tamaki ang mga Gastrea at pinutukan naman ni Tina ang iba. Nag-regenerate ang Gastrea at sinubukang tumakas ngunit hindi pinatakas ni Kisara at pinagpira-piraso. Nakita ni Rentaro na aatakihin si Kisara sa likod ngunit prinotektahan ni Shuma at namangha si Rentaro dahil ang mga kasama niya ay malakas. Bumalik na sila ngunit nagkuyugan na ang mga Gastrea at namatay ang mga civil officers at may nakitang tao si Rentaro. Pinabalik na ni Rentaro sa kampo nila sina Kisara at pinuntahan ang lalaki. Ang lalaki na nakita ni Rentaro ay yung nagpabalik sa kanila at tinanong nito kay Rentaro kung nakita ba niya ang Spear of Light ngunit hindi alam ni Rentaro kung anong sinasabi nito. Dagdag pa ng lalaki kung mayroon ng Gastrea na bagay na iyon ay wala silang tsansa na manalo at napansin ni Rentaro ang putol na kamay kaya ininform ng lalaki na ito ang kamay ni Kokone. Habang magkahawak sila ng kamay bigla si Kokone na inatake ng Spear of Light at nababaliw na ang lalaki. Nasira ang kinatatayuan ng lalaki kaya nahulog ito at may nakaabang na Gastrea sa baba at nahulog ito kaya kinain ng Gastrea. Biglang nakita ni Rentaro ang Spear of Light at pinagpapatay ang mga civil officers at nakita na rin ni Rentaro ang Aldebaran ngunit napansin ng iba na umaalis ang mga ito. Natapos na ang labanan kaya tinanong ni Tamaki kung ilan ang namatay kaya sumagot si Rentaro ng kalahati. Tinanong naman ni Tamaki kung umunti ba ang puwersa ng kalaban kaya sumagot si Rentaro na kahit mayroon silang nawalan ay nabalik din nila ito dahil higit sa 1,000 na civil officers at JASDF ang naging Gastrea kaya nangangahulugan lamang ito na lalaban sila ng may 500 tao kahit na ang kanilang kalaban ay may 2,000. Habang nagpapahinga sila, ininform ni Kisara kay Rentaro na inobserbahan niya ang mga pasyente na naputol ang kanilang mga kamay o paa dahil sa Spear of Light at lahat sila ay nakadanas ng pagkabingi o pagkawala ng paningin at ang lahat ng sintomas ay ang mercury poisoning. Ininform din ni Tina kay Rentaro na habang labanan ay ginamit niya ang kanyang Shenfield at nakita ang Gastrea na nasa 5 kilometro ang layo na bumabaril ng may mercury. Tinanong ni Rentaro kung anong itsura nito ngunit humingi ng tawad si Tina dahil ang Shenfield ay walang abilidad na makapagpadala ng litrato ngunit malaki ito at ito ay stage 4. Biglang pinatawag ni Gado si Rentaro at pagdating ni Rentaro ay napansin ito na putol ang isang paa ni Gado. Ininform ni Gado na nawala ang kanyang paa dahil sa pakikipaglaban sa Aldebaran at tinanong ni Gado kay Rentaro na kamusta ang huling pangyayari sa anak niyang si Hidehiko. Ang lalaki na nahulog at kinain ng Gastrea ang tinutukoy ni Gado kaya nagsinungaling si Rentaro dito at sumagot na nakipaglaban si Hidehiko ng may tapang. Ininform ni Gado kay Rentaro na walang paraan upang matalo ang Aldebaran dahil ito ay immortal at ang kanyang Varanium Blade ay nahiwa ito at sigurado siya na nasira niya ang utak. At puso nito ngunit hindi bumagsak at sa susunod ay babalik ito na napagaling na niya ang kanyang sugat paunti-unti. Dagdag pa ni Gado na hindi lamang iyon ang kanilang trump card at ito ang Gastrea na may Spear of Light na mas banta pa sa kanila kaysa sa Aldebaran at ang pangalan nito ay Pleiades. Hindi sila mananalo kahit na matalo nila ang Aldebaran at kahit na sinubukan nila na talunin ang hari, ang Reyna naman ang haadlang sa kanila at kailangan nilang mapatay ang Reyna para manalo kaya dahil doon kailangan nilang magdesisyon ngayon. Alam ni Gado na si Rentaro at ang mga kasama nito ay naliligaw sa kampo ni Hidehiko at umaksyon sa pansarili lamang at hindi nila sinunod ang utos ni Gado kaya kailangan ni Rentaro na magbayad para doon. Binuwag ni Gado ang adjuvant ni Rentaro at may parusa si Rentaro na kamatayan ngunit hindi pumayag si Rentaro at sinuntok ng initiator ni Gado si Rentaro. Naniniwala si Gado na kapag natalo nila ang Pleiades ay mananalo sila kaya inutos nito kay Rentaro na pasukin nito ang teritoryo ng kalaban at pabagsakin ang Pleiades kaya kapag ginawa ni Rentaro ang pinag-uutos niya ay ang adjuvant ni Rentaro ay hindi mapaparusahan. Habang natutulog si Enjo ay umalis si Rentaro ng mag-isa kaya tinanong ni Kisara kung saan ito pupunta. Napagtanto ni Kisara na ang parusa ay hindi pagbubuwag sa adjuvant kaya pinigilan ito ni Kisara dahil mamamatay si Rentaro at sinuggest na lamang ni Kisara na tumakbo na sila. Sumagot si Rentaro na kahit na tumakbo sila ay mamamatay sila kung hindi nila pipigilan ang Gastrea kaya umalis na si Rentaro.
Habang naglalakad si Rentaro ay narinig niya ang ungol ng Gastrea kaya tumakbo ito. Binaril ni Rentaro ang Gastrea at biglang may sumugod sa kanya sa harap ngunit nakaiwas si Rentaro. Umatake ulit ang Gastrea ngunit binaril ni Rentaro ito. Sinuntok ni Rentaro ang Gastrea at tumakbo. Kinagat si Rentaro ng Gastrea at nahulog sa ilog. Nakaligtas si Rentaro ngunit may nag-aabang sa kanyang Gastrea pati na ang boss ng mga ito. May napansin ang mga Gastrea kaya pinuntahan ito at pinagpapatay ni Kagetane at Kuhina ang mga Gastrea at nagulat si Rentaro dahil buhay pa si Kagetane. Tinanong ni Kagetane kung bakit naruroon si Rentaro at sumagot si Rentaro na naruroon siya upang talunin ang Pleiades at nakita rin ito ni Kagetane dahil nanunood siya ng laban kahapon. Nagalit si Rentaro dahil hindi tumulong si Kagetane kaya sumagot si Rentaro kung anong naghihintay sa kanya pagtapos ng laban at sumagot si Rentaro ng kapayapaan ngunit ayaw ni Kagetane ng kapayapaan. Pagkagising ni Rentaro ay wala si Kagetane at pagkapunta ni Rentaro sa ilog ay ininform ni Kagetane si Rentaro na nakita nila ang Pleiades kahapon kaya tinanong ni Rentaro kung saan at sumagot si Kagetane na sundan niya lamang ang ilog pataas. Pumunta na si Rentaro at sumama si Kagetane kahit na ayaw ni Rentaro. Nakarating na sina Rentaro sa teritoryo ng Gastrea at tinuro ni Kagetane ang Pleiades. Ininform ni Kagetane kay Rentaro na dahil sa maikli ang paa ng Pleiades ay hindi lamang ito makakakuha ng pagkain pati na hindi ito makakagalaw kaya ngayon ang tamang oras para umatake si Rentaro. Sumugod ng sabay ang dalawa at gumamit si Rentaro ng Rock Uro Kabuto at gumamit naman ng Endless Scream si Kagetane. Nasaktan ang Pleiades at bumagsak ngunit nagising naman ang iba pang Gastrea. Tumakbo palayo ang dalawa ngunit napatigil si Rentaro dahil dumugo ang sugat nito kaya may biglang aatake kay Rentaro ngunit niligtas ni Kuhina. Nakatago ang tatlo sa mga Gastrea pati na sa Aldebaran. Tumakbo pabalik si Rentaro dahil napagtanto nila na gumalaw na ang mga Gastrea at pagkabalik ni Rentaro ay naglalaban na ang mga Gastrea at civil officers. Tumawag si Rentaro kay Seitenshi at ininform nito si Seitenshi na napatay na niya ang Pleiades kaya makakagamit na sila ng mga missiles at fighter jets kaya dumating na ang mga fighter jets at nagpabagsak ng mga missiles upang tumulong sa pagpatay sa Gastrea. Dumating na ang Aldebaran at sumabog ang mga fighter jets sa mga lumilipad na Gastrea ngunit nakapagpadala ito ng missile sa Aldebaran. Biglang nag-regenerate ang Aldebaran kaya hindi makapaniwala si Rentaro at umatras na ang Aldebaran. Nakita ni Rentaro si Enjo at nag-alala si Enjo dahil umalis si Rentaro nang walang pasabi kaya humingi ng tawad si Rentaro. Dumating na rin ang lahat at ininform ni Kisara kay Rentaro na si Commander Godo ay namatay sa labanan at ayon sa Article 40 ng Civil Officer Manual. Ang civil officer na may sunod na pinakamataas na rank ay inaasahan na mag-lead kaya si Rentaro ang magle-lead sa kanilang lahat na mga civil officers. Pagtingin ni Rentaro sa katawan ni Godo ay biglang nasa labas si Kagetane habang pinalibutan ito ng mga civil officers. Hindi maintindihan ni Enjo ang nangyayari kaya sumagot si Rentaro na niligtas ni Kagetane ang kanyang buhay. Balak na makipaglaban sina Kagetane sa ibang mga civil officers ngunit pinigilan ito ni Rentaro dahil ang kalaban nila ay Gastrea kaya imbes na ilaan nila ang oras nila sa pakikipag-away ay mag-isip sila ng paraan upang matalo ang Gastrea. Umalis na si Kagetane at biglang napansin ni Rentaro na hindi ni Shoma kasama si Midori kaya tinanong niya kay Shoma kung nasaan ito at biglang nalungkot si Shoma. Nakita ni Rentaro na masama ang pakiramdam ni Midori at ininform ni Shoma na sinubukan ni Midori na iligtas ang hindi kilalang initiator kaya umatake ang Gastrea. Dagdag pa ni Shoma na may neurotoxin ang nagkuha sa abilidad ni Midori na makagalaw at ang Gastrea virus ay patuloy na na-inject kay Midori hanggang sa matanggal ni Shoma ito. Ininform ni Kisara na ayon sa examination ni Dr. Sumire ang corrosion rate ni Midori ay halos nasa 100% na. Inutos ni Kagetane kay Rentaro na patayin niya si Midori dahil matutupad na ni Rentaro ang mundo na gusto niya. Nagdadalawang isip na patayin ni Rentaro si Midori at balak ni Midori na pumuntang banyo at ipinaalam kay Rentaro na maaaring magtagal ito sa banyo. Napagtanto bigla ni Rentaro na nagsinungaling si Midori kaya hinanap nila ito at nakita ni Rentaro si Shoma. Nung pagkapunta ni Rentaro kay Shoma ay nakita niya na patay na si Midori dahil nagpakamatay ito dahil ayaw niyang maging hadlang kina Rentaro. Sinagot na ni Shoma ang tanong ni Rentaro kung bakit siya umalis sa dojo at dahil siya ay pinaalis.
Ang dahilan nito ay nag-modify siya ng teknik na dinudurog ang kalaban sa mismong loob nito at pinakita niya ang teknik na ito nung nakipaglaban sila kaya hindi ito parte ng Tendao style at hindi siya pinayagan ng master nila na gamitin ito. Nalulungkot si Shoma sa nangyari kay Midori kaya humingi ng tawad. Si Rentaro ngunit para kay Shoma ang Gastrea ang pumatay dito kaya kung gusto ni Rentaro na pagdalamatian ang nangyari kay Midori ay gawin niya na lamang ay patayin ang Aldebaran. Nagpakilala na si Rentaro bilang commander ng mga civil officers ngunit hindi sumasang-ayon ang iba kaya balak na ng mga ito na tumakbo. Kinuha ni Rentaro ang sword ni Kisara at sinaksak ang lalaki. Inutos ng lalaki kay Chikazi na patayin nito si Rentaro kaya binaril nito si Rentaro ngunit prinotektahan ni Nakagetane. Ininform ni Rentaro sa lahat na kung sino man ang tumakbo o magbanta sa kapayapaan ng grupo ay papatayin dahil hindi siya kasing bait ni Godo. Hindi nagustuhan ni Kisara ang ginawa ni Rentaro ngunit para kay Rentaro na kailangan na ang mga civil officers ay takot sa kanya hindi sa Gastrea upang makalaban ang mga ito sa Gastrea kaya kailangan niya na gawin ang lahat ng iyon. Hindi sumasang-ayon ang initiator ni Godo na maging commander si Rentaro at ipinaalala ni Rentaro dito na patay na si Godo at ang mga walang kwentang paraan ni Godo ang dahilan kung bakit sila natalo ng 2 beses sa Gastrea. Ninas ang initiator ni Godo kay Rentaro dahil ininsulto nito si Godo kaya umatake ito ngunit pinigilan ni Shoma. Sinuggest ni Shoma sa initiator na mag-pair sila dahil patay na ang kanilang cap-air ngunit hindi sumang-ayon ang initiator at hiniling ni Shoma na mas mabuti na magsama sila upang matalo ang Gastrea kahit na temporary lamang kaya pumayag na ang initiator. Biglang dumating sina Miyori kaya tinanong ni Kisara kung anong nangyayari kaya sumagot si Rentaro na ipinatawag niya si Miyori bilang tactician nila at kung gusto nilang matalo ang Aldebaran ay kailangan nila ng weapon specialist ngunit hindi sumang-ayon si Kisara na ang gagawa nito ay si Miyori at ang Shiba Heavy Weapons. Pinaalalahanan ni Miyori si Kisara na nasa panganib ang Tokyo at walang sinuman ang may mga gamit upang mabackupan sila. Pinakita ni Miyori na ang Aldebaran ay nagsimula ng gumalaw kaya tinanong ni Rentaro kung kailan nila maaasahan na makarating ang mga ito at sumagot si Miyori na sa alas 11 ng gabi. Tinanong ni Rentaro kay Miyori kung may paraan ba upang matalo ang Aldebaran kaya sumagot si Miyori na gamitin nila ang EP bomb upang matalo ang Aldebaran dahil ito ay may 20 beses na lakas kaysa sa 500-pound bomb na binagsak ng JASDF sa Aldebaran. Gayunpaman, binalalaan ni Miyori sina Rentaro na hindi lamang nila dapat na ibato ito sa katawan ng Aldebaran dahil ayon sa kanilang analysis ay dapat sumabog ang bomba sa loob ng katawan ng Aldebaran. Ipinaliwanag ni Rentaro ang tinutukoy ni Miyori na kailangan nilang masira ang matigas na shell ng Aldebaran at ebato ang EP bomb sa sugat bago mag-regenerate at e-activate ang bomba pagkatapos na gumaling ang sugat kaya sumang-ayon si Miyori sa mga sinabi ni Rentaro. Pero napapatanong si Rentaro kung paano nila mabubutasan ang shell nito dahil wala silang armas na may ganoong kakayahan kaya sumagot si Miyori na kaya ni Rentaro na mabutas ang shell nito. Naghanda na ang lahat at ang lugar na gaganapin ng huling laban nila ay sa Flames of Revolution Monument. Ininform ni Miyori na gagamitin nila ang mga ilaw na iyon upang mabilis nila makita ang mga kalaban at kailangan na lamang nila ang mga baterya. Ininform naman ni Kisara na sila ay humingi ng tulong sa JASDF upang mapadala na ngayon sa kanila ang mga baterya. Makalipas ang ilang oras ay wala pa din ang mga baterya kaya inutos ni Rentaro sa lahat na pumunta na ito sa kanilang mga posisyon at ang dahilan kung bakit matagal pumunta ang baterya ay dahil kay Tokuto at pinagtatapon nila sa dagat ang mga baterya. Nagtataka si Rentaro kung bakit hindi pa dumadating ang mga baterya dahil 10 minuto na lamang ang hinihintay nila bago dumating ang mga Gastrea at hindi rin makita ni Tina sa malayo ang mga ito. Hindi rin ni Kisara makontak ang JASDF kaya ininform ni Shoma na ipagpalagay na nila na hindi na nila makukuha ang mga baterya dahil hindi pa nila natatanggap ang mga ito hanggang ngayon. Palapit na ang mga Gastrea at balak ng paatakihin ni Rentaro ang lahat ngunit pinigilan ni Enju. May tinuro si Enjo at may mga ilaw. Tumawag si Seitenshi kina Rentaro at ininform ni Seitenshi sa mga ito na ang mga ilaw ay simbolo ng pag-asa ng mga tao kaya pinapaubayan na ni Seitenshi kina Rentaro ang hinaharap ng Tokyo. Ininform ni Tina na nakarating na ang Aldebaran at mga Gastrea sa kanilang teritoryo kaya nagsimula na ang kanilang operasyon na tinatawag na Repier's Thrust. Nagsimula nang bumaril ang mga civil officers pati na si Tina.
Patuloy na umaabante ang mga Gastrea kaya ininform ni Rentaro sa lahat na gagawin na nila ang Stage 2. Sumugod na ang mga civil officers at ininform ni Miyori na may malaking Gastrea ang papunta sa kanila kaya umiwas sina Rentaro. Hiniwa ni Kisara ang Gastrea at patuloy na tumakbo sina Rentaro. May Gastrea sa harapan ni Rentaro kaya sinuportahan ng ibang mga civil officers at biglang may nasa harapan ni Rentaro na Gastrea kaya napatigil ang mga ito. May aatake sa likod ni Rentaro ngunit prinotektahan ni Tamaki at Yuzuki. Sinaksak naman ng initiator ni Godo ang nasa harapan na Gastrea ni Rentaro at gumamit ng Homurakasen si Shoma upang madurog ito. May bumagsak na mga Gastrea kaya gumamit ng barrier si Kagetane at pinagbabaril nito ang mga Gastrea at hiniwa ni Kagetane ang Gastrea sa likod ni Rentaro. Sumulong na ulit si Rentaro at malapit na ito sa Aldebaran. Pinagbubugbog ni Rentaro ito at balak na ilagay na ni Rentaro ang EP bomb ngunit umatake ang Aldebaran. Naiiwasan ni Rentaro ang mga atake ng Aldebaran kaya nasugatan ni Rentaro ito at nalagay na sa sugat ang EP bomb at umalis. Ininform ni Rentaro sa lahat na nalagay na niya ang EP bomb kaya kailangan na nilang umatras ng malayo hanggang sa layo na makakaya nila. Nagbilang si Rentaro ngunit hindi sumabog at nagkaroon ng error. Humingi ng tawad si Miyori ngunit para kay Rentaro ay mayroong pangparaan at nagpaalam na si Rentaro kay Enju. Hindi pumayag si Enju ngunit sinuntok ni Rentaro si Enju upang mawalan ng malay. Ang paraan na gagawin ni Rentaro ay bibigyan niya ito ng puwersa upang ang EP bomb ay sumabog ngunit kailangan sakto ito. Sumugod na si Rentaro habang umiiwas sa atake ng Aldebaran at gumamit ng Varanium corroding fluid ang Aldebaran kaya nasira ang kanang paa ni Rentaro. Pilit na lumapit si Rentaro dito ngunit pinatalsik ng Aldebaran si Rentaro. Biglang dumating si Shoma at alam ni Shoma ang nangyayari kaya siya na ang nag-volunteer na gagawa ng pagbibigay ng shockwave sa loob ng katawan nito dahil ang kanyang mga atake ay may abilidad na madurog ang kalaban galing sa loob. Pinipigilan ni Rentaro si Shoma dahil mamamatay ito sa gagawin niya ngunit hindi ito napigilan ni Rentaro kaya umatake na si Shoma habang umiiwas sa atake ng Aldebaran. Tumalon si Shoma at sinuntok ang Aldebaran kaya biglang gumana ang EP bomb at sumabog kasama si Shoma. Pagkagising ni Rentaro ay nakita niya ang crater at wala na si Shoma at ang Aldebaran. Tinanong ni Rentaro kay Enju kung anong nangyari sa iba pang Gastrea kaya sumagot si Enju na pagkatapos na mawala ang Aldebaran ay nagsimula silang maging mahina at madaling talunin at karamihan sa kanila ay tumakas sa labas ng mga monoliths at hindi makapaniwala si Rentaro na unti na lamang ang natitirang mga civil officers ngunit nanalo ang mga ito. Makalipas ang 2 araw ay ginagawa na ang bagong monolith 32 at ang taas na nito ngayon ay nasa humigit 300 metro. Dumating ang nakakatandang kapatid ni Kisara na si Kazumitsu sa dojo ng Tendo at binigay na ni Kisara dito ang libro at akala ni Kazumitsu na binura na niya ang lahat ng iyon. Napagtanto ni Kisara kung bakit nananatili ang Aldebaran sa may monolith 32 at ang dahilan nito ay si Kazumitsu ang nag-order sa mga materials ng monolith 32 pagkatapos ng Gastrea War. Dagdag pa ni Kisara na hinaluan nito ng ibang sangkap ang Varanium sa paggawa ng monolith upang makamura ito at kinuha ang mga natitirang pera. Ang nakuhang pera ni Kazumitsu ay ang nakapagpaabot sa status nito ngayon at ang nagsanhi ng labanan ay si Kazumitsu at para kay Kisara, si Kazumitsu dapat ang namatay. Balak na magduelo ng magkapatid at hindi na mapigilan ni Rentaro ang dalawa dahil desidido na ang mga ito na magpatayan. Gumamit ng Amako Genmaika si Kazumitsu ngunit nasangga ni Kisara at hiniwa ni Kisara ang isang binti ni Kazumitsu. Gustong malaman ni Kisara ang nangyari sa atake ng Gastrea nung 10 taon na ang nakakalipas nung namatay ang magulang ni Kisara dahil hindi makatwiran para kay Kisara na umatake na lamang bigla ang Gastrea sa kapital ng Tokyo. Nagsabi na ng totoo si Kazumitsu at mayroong 5 tao ang sangkot sa plano. Kasama si Kazumitsu, 3 pa niyang kapatid pati na si Kikunojo na kanilang lolo at tinanong ni Kisara kung bakit nila ginawa iyon kaya sumagot si Kazumitsu na ikakalat ng kanilang tatay ang masamang gawain ng Tendo Clan at ang halimbawa nito ay ang mga nangyayari. Para makuha ng Tendo Clan ang status nila ngayon ay patuloy na mangyayari ang mga parehas na insidente pero napagdesisyonan ng kanilang tatay na sabihin ito sa publiko kaya plinano nila na patayin ito kasama sina Kisara.
Umalis na sina Kisara at Rentaro kaya nagpasalamat si Kazumitsu dahil hindi siya pinatay ni Kisara, ngunit yun ang akala nito dahil hiniwalay ni Kisara ang ulo ni Kazumitsu. Natuwa si Kisara dahil napaghiganti na niya ang pumatay sa kanyang mga magulang, ngunit nalulungkot si Rentaro dahil para kay Rentaro ay hindi yun hustisya at sa tingin ni Rentaro na magiging kalaban niya si Kisara. Nag-celebrate ang lahat dahil nakamit nila ang kapayapaan at dito na nagtatapos ang kwento ng anime na pinamagatang Black Bullet.